Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulon ng mga balita, pagtaas ng presyo ng langis, epektibo ngayong Martes. VAT refund para sa mga banyagang turista, ipinatupad na sa Pilipinas. Kongreso hindi maaaring magpasa ng batas na tataliwas sa freedom of speech. Malacanang, bumuelta sa pahayag ni BP Sara na posibleng maulit kay FPRRD ang nangyaring assassination kay Ninoy. Alex Yala, aabante na sa WTA quarterfinals matapos umatras si Spain bet Paula Badosa. Mariah Carey, babalik ng Pinas sa Oktubre para sa kanyang The Celebration of Mimi World Tour. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Matapos ang tatlong magkasunod na linggong rollback, epektibo ngayong araw ng Martes ang pagtaas ng presyo ng langis. Inanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang piso at 10 sentimong pagtaas ng presyo para sa kada litro ng gasolina habang 40 sentimo naman sa kada litro ng diesel. Samantala, 40 sentimo ang itataas sa kada litro ng kerosene. Samantala, nanawagan ng agarang aksyon ng Commission on Population and Development o CPD bunsod ng nakakaalarmang pagtaas ng bilang ng nabubuntis na babaeng edad 10 hanggang 14 na taong gulang. Sa datos mula Philippine Statistics Authority, ang nabubuntis sa age bracket na 10 hanggang 14 na taong gulang ay lumobo sa mahigit 3,000 at 300 noong 2023. Habang ang pinakabatang naitalang kaso ay 8 taong gulang lamang noong nagbuntis at nanganak noong 9 na taong gulang. Tinukoy ni CPD spokesperson Maylene Mirasol Kiray na sexual na pang-aabuso at pamimilit o coercion ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng early pregnancy sa bansa. Dagdag pa niya, maaaring ang mga kaso ay may kinalaman sa pananamantala, kawalan ng kaalaman sa pagbibigay pahintulot o consent at kakulangan sa pagtuturo ng sex education, kabilang ang pagtalakay sa body awareness at reproduction. Sa ibang balita naman, nilagdaan na ang Implementing Rules and Regulations ng Republic Act No. 12079 na nagbibigay ng VAT refund sa mga non-resident tourists na bibili ng produktong hindi bababa sa 3,000 piso mula sa mga akreditadong tindahan. Sa klaw ng VAT refund, ang mga personal na gamit tulad ng damit, electronics, alahas at souvenirs na kailangang ilabas ng bansa sa loob ng 60 araw mula sa petsa ng pagbili. Layunin ng batas na hikayatin ang mas maraming dayuhang turista na mamili at gumasto sa Pilipinas bilang bahagi ng pagpapalakas sa lokal na ekonomiya. Nagpaalala naman ang Department of Education sa mga school official at education personnel na dapat ay mga partisan political activity para sa mga paparating na seremonya ng pagtatapos ng mga estudyante. Para sa detalye narito si Francis Riodique. Pinaaalahanan ng Department of Education ang mga opisyal ng mga eskwelahan at mga personnel nito na maging profesional kasabay ng pagiging neutral sa politika. Kasabay ito ng utos ng kagawaran sa pag-iwas sa mga election-related activities sa pagdaraos ng seremonya ng pagtatapos o graduation at moving up ceremonies. Base ito sa kamakailang inilabas na memorandum ng DepEd kaugnay ng nalalapit na national and local elections. Kasabay kasi ng pangangampanya ang panahon ng graduation ceremonies. Nakatakda kasing ganapin ang pagtatapos ng kindergarten, grade 6, grade 10, grade 12 at Alternative Learning System o ALS learners sa April 14 to 15. Samantala, nagpaalala naman ang Commission on Elections o COMELEC sa mga barangay at SK officials na maging patas sa pagpapagamit ng kanilang mga pasilidad para sa lokal na pangangampanya
na magsisimula ngayong Biyernes, March 28. Iginiit ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ang mga covered court at plaza ay pagmamay-ari ng pamahalaan. Kaya naman ay dapat umanong hindi maging bias ang mga barangay at SK officials sa pagpapagamit ng mga pasilidad kahit na pinayagan ng Korte Suprema na pwede silang mangampanya ng kanilang pinipiling kandidato. Pananagutin umano ang mga mapapatunayang opisyal na hindi nagiging patas. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ating ulat panahon, tanging 2 lugar sa ating bansa ang nakararanas ng mainit na panahon. Partikular na rito ang Dagupan City, Pangasinan na mayroong 43 degrees Celsius na heat index at Camarines Sur na mayroong 43 degrees Celsius na temperatura. Samantala may intertropical convergence zone na nakakaapekto ngayon sa Timog Mindanao. Susunod sa News Force. Proteksyon para sa karapatang pantao ng kapulisan nais isulong sa Kongreso. Senate President Escudero, nilinaw na hindi pa sila nagkakausap muli ni Senator De La Rosa ukol sa ICC. Kongreso, hindi maaaring magpasa ng batas na tataliwas sa freedom of speech. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force. Mariing itinanggi ng Malacanang at sinabing walang basihan ang binitawang pahayag ni Vice President Sara Duterte ukol sa banta ng seguridad na posibleng kaharapin ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling magpumilit itong umuwi ng bansa. Sa pahayag ni VP Sara sa idinaos na meet and greet sa The Hague, Netherlands, binalaan niya ang kanyang ama na kung sakaling umuwi siya, yun na rin ang magiging katapusan ng buhay niya at nagwikang magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Ikinababahala ng pamilyang Duterte na mangyari sa kanilang ama ang naganap noong assassination o pagpaslang kay Ninoy noong bumalik ito ng Pilipinas. May reaksyon naman ang pamilya Aquino kung saan sinabi nitong magkaiba ang ginawa kay Ninoy kumpara kay Duterte. Nilinaw naman ni Senate President Francis G. Escudero na hindi pa sila muling nakakapag-usap ni Senator Ronald Bato de la Rosa makaraan ang kamakailang naging pahayag nito na siya ay magtatago sakaling bigyan siya ng arrest warrant ng International Criminal Court. Matatanda ang kamakailan ding humiling ng proteksyon ng senador kay SP Escudero na huwag siyang isuko sakaling arestuhin siya. Samantala ayon kay Escudero, hindi ICC ang manghuhuli kay De La Rosa, kundi lokal na pulisya. At anya, hindi na rin bago pa ang ganitong senaryo gaya na lamang ng ginawang pagtatago ni na former Senator Panfilo Ping Lacson at dating Senador Antonio Trillanes IV. Hindi para sa akin na hulaan kung ano ang kanyang gagawin kasi dahil pabago-bago din yung kanyang posisyon habang dumadaloy ang araw. Marahil pag kami nagkausap, kung yan ay nangyari na talaga, doon ko na lamang at doon na lamang natin haharapin yan. Hindi lamang bilang Senate President, bilang isang institusyon din na kinabibilangan niya. Sa iba pang paksa, iginiit ni Senate President Francis Escudero na hindi maaaring magpasa ng batas na maghahadlang sa malayang pagpapahayag ng saloobin kaugnay ng layuning maiwasan ng paglaganap ng fake news. Narito ang ulat.
Nilinaw ni Senate President Francis Chis Escudero na walang nakabimbing panukalang batas sa Senado hinggil sa paglaganap ng fake news, misinformation o disinformation. Anya, hindi dapat na magpasa ang Kongreso ng batas na tataliwa sa Article 3, Section 4 ng 1987 Philippine Constitution. Sa ilalim nito, kailangang tiyakin na malayang makapagsalita, makapagpahayag ng saloobin ng isang individual, gayon din ang karapatan na makapagtipon-tipon ng payapa at makapagpetisyon sa gobyerno upang tugunan ang kanilang mga hinaing. Wala akong nalalamang pending na measure sa Senado kaugnay sa bagay na yan at tinalakay na sa plenaryo. Kung meron man ay nasa komite pa lamang yan. Dagdag pa ni SP Escudero na bagamat walang tama at maling opinyon, kinakailangang maintindihan ng publiko ang pagkakaiba ng saloobin sa maling impormasyon o mga imbentong bagay upang manira ng kapwa. Sa lawak anya ng pagsasaad ng opinyon, imbis na batas ang maaari anyang gawin ay ang limitahan ng pagpapakalat ng mga maling impormasyon sa pamamagitan ng pagiging maingat, mapanuri at pagberipika sa content at pagsiguro sa tamang pinanggalingan ng balita. Samantala, hindi rin anya maiiwasan na maraming mga kapanalig ng pamilya Duterte ang magpahayag ng kanilang hinanakit at magdamdam sa kasalukuyang administrasyon, bunsod ng mga issue at kaganapan sa mga Duterte. Ngunit ayon sa senador, hindi ito nararapat na dahilan para magpakalat ng maling impormasyon para sa intensyong manira ng iba. Iba yung nagsasaad ka ng pawang kasinungalingan at pinapasa mo bilang katotohanan. Magkaiba yun. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Layong tutukan ng United Frontliner Party List ang balanseng pagprotekta sa mga pulis at karapatan ng mamamayan sa gitna ng mga isyong kinahaharap ng sektor. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Kamakailang nagbigay tugon sa mga kontrobersiyang kinakaharap ng kapulisan kung saan iginiit ng United Frontliner Party List ang pangangailangang protektahan ang mga pulis na tapat sa tungkulin. Ayon sa grupo, hindi dapat agarang masangkot sa issue ng extrajudicial killings o EJK ang mga pulis na sumusunod lamang sa kanilang tungkulin. Sa panayam, kabilang sa mga konkretong hakbang na kanilang isinusulong ang pagkakaroon ng legal assistance at psychological support para sa mga pulis na nadadawit sa investigasyon. Kasabay nito, iginiit din ng party list ang kahalagahan ng pagsunod sa karapatang pantao at patas na investigasyon sa mga reklamong may kinalaman sa tokhang. Anila bilang kinatawan ng mga frontliner, binigyan din ng grupo ang responsableng pagganap sa tungkulin ng mga alagad ng batas. Dito naniniwala silang posibleng mapapanatiling ligtas ang mga pulis habang tinitiyak din ang hustisya para sa mga mamamayang naapektuhan ng nasabing marahas na operasyon. Bahagi nito, kanila ring iminungkahi ang pagbuo ng malinaw na protocol upang mapaghiwalay ang lehitimong operasyon sa mga abusadong gawain. Sa huli, tiniyak ng United Frontliner Party List na mananatili silang katuwang ng mga kapulisan sa pagtataguyod ng ligtas at makataong pamayanan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Siniguro naman ng Manila Public Information Office ang pagtuligsa nito sa paglipanan ng mga fake news ngayong nalalapit na ang eleksyon. Ayon kay Manila PIO Chief Attorney Princess Abante, kasama umano dito ang pagbibigay kaalaman sa publiko ng tamang pagbe-verify ng mga totoong impormasyon. Nakikipag-ugnayan din umano ang pamunuan sa mga lehitimong mainstream media na linawin ang mga nagiging insidente ng fake news. Anumang iligal na pagpapakalat ng maling impormasyon ay dinirekta ng lungsod sa City Legal Office. I-educate natin ang bawat tao sa paggamit ng tamang information. Para maging sigurado na totoo ang impormasyon, make sure na nanggagaling yan sa tamang bibig, tamang source, at merong kaakibat na ebidensya. Susunod sa News Force.
BI nagpatupad ng direktang deportasyon para sa mga dayuhang sangkot sa Pogo. Alex Seala, aabante na sa WTA quarterfinals matapos sumatras ni Spain bet Paula Badosa. BSP nanawagan sa mga bangkong maging mapagmatsyag sa pagtuliksa sa vote buying. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force. Ipinalabas ng Bureau of Immigration ang bagong patakaran na nagbabawal sa paggamit ng connecting flights para sa mga dayuhang may kaugnayan sa Pogo-related crimes. Ayon sa BI, layunin ng hakbang na ito na pigilan ang muling pagpapalawak ng operasyon ng mga sindikato sa ibang bansa. Binigyang diin ni BI Commissioner Joel Viado na ang reformang ito ay bahagi ng mas mahigpit na kampanya ng pamahalaan laban sa transnational crimes. Sa iba pang kaganapan, nanawagan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa mga bangko sa Pilipinas na maging mahigpit sa financial monitoring kaugnay ng mga insidente ng vote buying. Hinikayat ng BSP na mas paigtingin ang pagmamatsyag nito sa mga iligal na aktibidad dahil sa paparating na halalan. Pagigiit ng BSP, dapat nabantayan ang mga kahinahinalang kaganapan tulad ng pagbugso ng bank registrations sa isang partikular na lugar. Aabante na sa quarterfinals ng WTA Miami Open ang tennis ace ng Pilipinas na si Alex Seala makaraang umatras sa laban sa Hard Rock Stadium sa Florida ang 11th seeded Spain bet opponent nito na si Paula Badosa dahil sa kanyang back injury. Sunod na makakatunggali ni Ayala bukas ay si world number 2 at reigning title na si Iga Swiatek. Si Ayala ay galing sa nakakagulat na 6-4 at 6-2 na panalo laban sa world number 5 at Aussie Open champion na si Madison Keys ng Estados Unidos. Sa isang panayam, hindi napigilan ni Ayala na ipakita ang kagalakan sa mga nagdaang kampanya. I'm so blank. I'm thinking of my parents who are watching now. Mom, Dad, nakuha ko! Oh my God! Balik Pilipinas naman si multi-awarded global superstar Mariah Carey para sa kanyang one-night concert sa bansa ngayong darating na Oktubre. Inanunsyo ito ng award-winning superstar sa kanyang social media post kasabay ng mga bansa kung saan gaganapin ang kanyang pinaka-inaabangang world tour na The Celebration of Mimi. Gaganapin ito sa SM Mall of Asia Arena sa ika-14 ng Oktubre habang ang iba pang mga detalye gaya ng ticket prices ay kasalukuyan pang hindi inaanunsyo. Nakauwi na ng Vatican si Pope Francis matapos ang 38 araw na pamamalagi sa Rome Gemelli Hospital dahil sa sakit na pneumonia. Sumilip nitong linggo ang Santo Papa sa kanyang silid upang batiin ang mga masugid na nagdasal para sa kanyang agarang paggaling. Sa kanyang dinanas na sakit, maraming espekulasyon ang nabuo katulad ng pagbibitiw ng Santo Papa sa kanyang puwesto dahil sa agaw buhay nitong kalagayan sa ospital, ngunit mariin na itinanggi ng Vatican Aides ang usaping ito. Bagamat nakalabas na ng ospital, sasailalim pa rin ang Santo Papa sa 2 buwang pagpapagaling.
At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, pagtaas ng presyo ng langis, epektibo ngayong Martes. VAT refund para sa mga banyagang turista, ipinatupad na sa Pilipinas. Kongreso hindi maaaring magpasa ng batas na tataliwas sa freedom of speech. Malacanang, bumuelta sa pahayag ni BP Sara na posibleng maulit kay FPRRD ang nangyaring assassination kay Ninoy. Alex Yala, aabante na sa WTA quarterfinals matapos umatras si Spain bet Paula Badosa. Mariah Carey, babalik ng Pinas sa Oktubre para sa kanyang The Celebration of Mimi World Tour. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.